Alright, shoutout sa mga bagong pasok. It was me, shoutout. Buenos dias, buenas noches, Bongki. Galit-galitan lang yan kasi di niya alam ang gagawin. Natasaranda na pa. Diyos ko po, di ba? Alan Valencia, saka sa lahat ng mga silent viewers, shoutout sa inyo. Alright, ito pa, Ping Lacson, kanina mga kakabsat na interview. Si Senator Ping Lacson, ano kaya update dito? Senator Ping Lacson, interview, August 13, ngayon on Thursday. Ano ba nangyari? Ito, Senator. Tingnan natin. Senator Ping Lacson, pasok. Creation lang naman. Actually, sa 2026 budget, wala na. Kasi creation lang naman ito ni Fund. Pero sir, hindi pa siya illegal. Hindi man illegal, kaya lang improper. Why? Because district representatives are supposed to be members. Pag sa Facebook talaga, mahina, no? Nakasagad na yan, ha? Even in the barangay development councils, pwede sila meron bang version ng kwanto? Para Check ko lang, makihalo sa discussion, deliberation ng local development. Baka may Senate. Sa municipal city, member sila. So, dapat doon sila nagde-deliberate, doon nila nilalaban kung ano yung mga projects nila sa mga districts. Para na sa ganon, pagdating sa regional development councils, all the way up, provincial, regional, naandun na yung kanilang mga needs and priorities in the respective districts. Wala sa Senado. Kaya nga nadi-disrupt because hindi sila humahalo doon and nababaliwala na yung output ng mga regional development councils. Kasi pagdating sa Congress, ang sinasabi ng mga district representatives, bakit pa tayo makikialam dyan? Pagdating naman sa Congress, tayo ang bida. So until such time, nag-deteriorate na nga na umabot na pati yung NEP. Hindi na kasama yun dun sa authorization phase na tinatawag. Kasi 4 yung phases, di ba? Preparation, authorization or legislation, implementation, yun yung babalik sa executive for implementation, and of course, accountability. Ito na yung oversight, COA, etc. So, kaya na-disrupt yung budget cycle o yung budget process because of this, shenanigans, so to speak. Yan. Kasi pagkapanalo ni Tito Sen, nag-text na nga si Lekyo, si Cabral, sa staff niya. No, sabi mo kay Senator Soto, meron siyang 500 na pang-allocable. And hindi nagsabit si Senator Soto. Pinakita niya nga sa akin kasi ako yung nag-chair ng Blue Ribbon. And of course, alam niyang active ako sa budget deliberation. Senator, bakit kailangan ng tanggalin niya? Nadidisrupt na saka hindi dapat paki-dip ng fingers yung mga congressmen, mga senators sa budget preparation because that is within the domain of the executive down to the local levels, mga LGUs. Dapat walang pakialam. Ang pakialam ng congressmen and senators ito sa tinatawag na authorization phase, meaning legislation. Doon pwede mag-amend, aka insertion. Kasi kung doon pa lang sa NEP, naka-insert na, parang ito yung sabihin na natin, ito yung descendant ng pork barrel, which was outlawed way back in 2014, di ba? Outlawed na yan declared unconstitutional. Pero ngayon, naka-invento na naman sa halip ng pork barrel. Worse pa, kasi ang pork barrel, doon na yun sa Congress Ito, executive domain pa lang, nandoon na nakialam na yung mga congressmen because ino-operan nga ng mga allocable. And what a term, alok. Well, it's the call of the new chairman. Kasi we're giving leeway to the chairman to call the shots. Kaya lang mag-schedule, kung mag-schedule siya yun. Pero hindi nyo na kinagulat, sir, yun. Dahil kayo na nasabi na halos lahat ng senator, under 2025 budget, mayroon. Hindi na ako nagulat kasi alam ko naman yun Di ba nga, nung sinabi ko yun, nagkatampuhan pa rito. So sinabi ko naman, it doesn't automatically mean na merong misuse, kung merong allocable. Pero it is, it could open the floodgates sa abuse, sa corruption. Why? Nagamit sa iba. Kaya umaabot na ng meron tayong narinig na
11 billion, merong 8 billion, merong 6 billion, merong 4 billion. We never heard that before. During my first term here, standard yung 200 million per senator and 120 million yata or 70 million per congressman. Yun yung per barrel. Ang masama doon, walang item sa budget. Lump sum yun na saka pa lang i-identify yung projects pagka enacted na yung budget. Kaya nga sinabi ng Supreme Court, that's illegal, that's unconstitutional. Ang problema nga, lalong na abuso. Sa halip na nakontento sa 200 billion, wala na, unli na. Unli. Umabot na ng pagkarami-rami. Patay. Nantok na si Senators lang ba yan? Senators wala yung Congress. meron din. Leadership Sa Congress lang. Yeah, leadership fund. I don't know where they got that nomenclature. Bakit leadership fund? Invento nga niya yun. Di ba sinita ko siya during the budget, during the Blue Ribbon hearing, ano itong leadership fund? Kaya nawala na to sa 2026 eh. So yung institutional amendments na pinapanggit. Well, yung institutional, okay yon. Because ito yung, halimbawa, kulang yung budget sa Universal Shoutout, Healthcare, Monet. Law, sa program. Pwede kang kumuha doon sa nakita nating excess, ililipat mo doon. That's institutional. Walang pakinabang. Sir Leonardo, shout out. Ako, mahilig ako sa institutional amendments. Pag pumunta yung PNP, kulang na yung kanilang per capita na MOE. So mag-augment ako coming from alam kong hindi magagamit. Walang masama kung mag-amend because that's our mandate. Ang masama, yung mag-i-insert ka, mag-amend ka, aka mag-i-insert ka, pero yung Nagamit sa iba. Self-serving. Yun lang, self-serving. Na parang nag-insert ka kasi kausap mo na yung contractor. Kaya kami, year in, year out, basta't may budget. Ngayon, as we speak, pinapa-review ko na, watch out for the budget of our budgets of DPWH, DA, DOTR. Ito yung mga, kasi may mga infra. Ito yung lagi kong binabantayan pag may budget deliberation. Yung karamihan dyan, hindi nakakalusot. Minsan, maski alam kong insertion ng congressman, kinakat ko yan para i-augment sa mga institutional amendments na napabayaan sa, hindi napasama sa NEP for some reason. Advice sa bagong Finance Committee Chairman, Senator Diego. No need to advise him. Seatmate ko siya, sabi niya, ina-assure niya na walang mag-i-insert especially sa BICAM. Nakakuha ko ng mga title numbers. So hindi totoo yung sinasabing lahat government-owned. Because I have now in my possession, pinapa-record check ko na titled sa private persons. So hindi, ang masama rito kasi, pwede naman kumuha ng permit. Hindi nila ginawa. PRA, pwede magpaalam sa DNR. Lalo ito, lake ito eh. So why Nako did po. they not acquire or secure those permits as required by law? And mind you, pag walang permit, nasa batas ito pag walang permit na sinecure, ab initio, meaning void. Parang baliwala lahat yung na-reclaim nyo, pupunta yan sa national government. Nako pa. Sir, sa impeachment lang, nagkakainitan at saka minsan nagiging kakatawanan yung diskusyon ng mga lawyers. As its judge, ano Yeah. pong tingin niyo doon? Well, I can only watch and observe. Mahirap namang magre-remark tayo, magko-comment tayo sa kapwa natin senator judge kasi kanya-kanyang diskarte. Alam mo, lookout nila yan eh. Kung sa tingin nila nakaka-score sila, well and good. Pero kung sa tingin naman ng public, katawa-tawa sila, lookout nila yun. Pero sa lawyer, yung mga lawyers po, like yung nangyari kahapon kay Kapunan at kay Ferrer. Para meron naman tayong konting break, hindi na lang nakakatawa lagi yung mga senator judge. Minsan nakakatawa rin naman yung defense at saka yung prosecution. So walang violation sa impeachment rules. Yung Ganito lang advice ko sa inyo. You enjoy while it lasts. Okay? So it Thank won't you. last. Diyos ko po, Rudy. Thank you, sir. I-enjoy nyo lang. I-enjoy nyo na lang. Ay, may nalaglag. So, salamat, Senator Ping Lacson. Naku po, Alan Peter. Ha? Mukhang sabit ka talaga dito. Paktay ka, ano? Napansin nyo mga kabsat, no? Ilang araw nang wala si Peter. Buong linggo wala si Peter. Si Loren, 2 linggo nang wala. Naku po. Tataranta na ba silang dalawa? Diyos ko po, Rudy.
O siya, punta natin sa Attorney Claire. Countdown tayo in 30 seconds. Here we go.